Thank you, O God, for your faithfulness to the Jesus, our provider. Salamat po, Panginoon, sa daily devotion. Thank you, O God, for the strength. And I pray ng bawat isa ay maging matyaga, mapagtiis, Panginoon. Handang makinig sa iyong salita, handang sumunod sa iyong kalooban. Dalahin po namin, Ama, na sa oras na to, buksan mo ang kanilang spiritual eyes on your revelations. And I pray, O God, that your word, every word that will be shared today, Lord, will be a rhema unto them. Mangusap sa kanila, Father God. Thank you, Lord. At patuloy nga, O Diyos, sino man, O Diyos, ang nagdaranas ng pagsubok, O God, dalahin po namin, Ama, that this message, Lord, will bring them comfort, will bring them, Lord, strength, and will revive their spirit in serving you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Atin po siyang patuloy na palakpakan. Hallelujah. So sa oras pong ito, patuloy ho tayong maging matatag. Magandang umaga po sa bawat isa na nakatunghay sa gawaing ito. And we praise God for everything that God is doing and continually doing in the ministry. Nagpapasalamat tayo sa kabutihan at katapatan ng ating Diyos. As we conclude the second chapter of 2 Thessalonians, pagkatapos malaman natin ang mga magaganap bago dumating ang Panginoon, lalo na ang mga senyales ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga, lalo na yung Antikristo, yung Suwail, na pag-iisahin ang lahat ng mga relihiyon. Okay? Marami pong malilinlang ang Suwail na yan. Unang-una, they will present yung almost perfect system. Kaya kung kayo nababalitaan nyo, yung mga tatakan na yan, yung nauuso ngayon, na cashless transaction, maganda in a way na magiging convenient. Hindi ka na pwedeng hold a pen sapagkat yung pera mo ay wala na sa bulsa mo, wala na sa wallet, kundi ito ay nasa online transaction. Okay? Though marami pa ring way ang tao na kahit nasa bangko ay pwede na i-hack at manakaw. Kaya sabi ng banal na kasulatan, the only safest place to place your wealth, hindi yung material wealth, ay yung bangko ng kalangitan. Doon walang magnanakaw, doon walang anay na sisira. Dito sa mundo, nakakalungkot. I remember the old story of yung isang palengkera, yung isang nagtitinda, isang matandang nagtitinda sa palengke ng Bacoor, na halos nakapag-ipon siya ng halos 1,000,000 piso. Kaya lang nalugi yung bangko. At sabi nga, nakakalungkot that ang insurance lang ng deposito sa bangko ay nasa 100,000. Di nga lang ako updated. Imagine, you save for 1 million and then less ang makukuha mo. Maghintay ka pa ng matagal. So brothers and sisters, bukas na ba ang inyong account sa langit? So yung sinasabi nilang GCash, hindi pera, kundi yung ating good works. Brothers and sisters, mag-ipon tayo ng kayamanan. Kayamanang hindi nasisira at mananakaw. And that is the good works, the obedience we have right now. Mga kapatid, let's continue. Sabi dito, stand firm. Steadfastness is encouraged. Maging matatag. Pakilagay nga dyan sa inyong comment section, stand firm. Stand firm, mga kapatid. Ilagay niyo po dyan. Stand firm. Sa Tagalog, magpakatatag ka. Magpakatatag tayo, mga kapatid. Hallelujah. Stand firm. Okay?
Sabi po dito ng Colossians chapter 2 verse 13, dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. So nakita niyo po yung being thankful, no? Paul do not look on the problem or the situation. He looks always unto our God, unto His words. Brothers and sisters, do not be distracted by what is happening. Huwag tayong matulad kay Pedro na nakalakad ng ilang hakbang sa ibabaw ng tubig, pero nang makuha ang kanyang atensyon ng matataas na alon, malalakas na hangin, unti-unti siyang lumubog. When you start looking at your problems, when you start worrying in your situation, yan ang maglulubog sa atin. Yan ang ihila sa ating pababa. Kaya mga kapatid, kailangan meron tayong matibay na sandigan. Tumingin lamang tayo kay Kristo at manalig tayo sa kanyang mga pangako. Sabi dito, nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Mga kapatid, nalalapit na ang pagbabalik ni Kristo. At tayo'y nagpapasalamat sapagkat tayo ay hindi isang aksidente. Ang kaligtasan mo ay hindi isang aksidente. Pinili ka ng Diyos. Isulat nyo nga po diyan sa inyong comment section, pinili ako ng Diyos. Okay? Pinili ako ng Diyos. Hindi ka aksidente na nakarinig ng Word of God. Hindi kayong last option, ay wala mapili si Lord, so ikaw. No. Everything has been settled. You have been chosen, no? Ikaw ay niligtas ng Panginoon. Kaya kapatid, hallelujah, if you are listening to this message, huwag mong kalilimutan, pinili ka ng Diyos unconditionally. Ano ibig sabihin na unconditionally? Ibig sabihin walang kondisyon. Okay? Bakit ka ba pinili? Bakit ba pinili ni Lord si Sister Lori, si Brother Alan, si Sister Christine, si Sister Wendy? Bakit ba pinili ng Panginoon ang bawat isa sa atin? Sister Nenet, Sister Christy, Sister Margie, Sister Linda, Sister Jenny, hallelujah, Sister Eunice, Sister Letty, lahat tayo. Bakit, paano tayo pinili ng Diyos? What is the basis of us being chosen by God? Sabi nga dito, God from the beginning chose you for salvation. Ikaw ay pinili na ng Panginoon bago pa man ang lahat. Ephesians chapter 1 verse 4. Paano tayo pinili ng Diyos? Dahil sa pag-ibig. I repeat, dahil sa pag-ibig. Ang sabi ng Efeso chapter 1 verse 4, at sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal, walang kapintasan sa harapan niya. Isipin nyo, bago pa nilikha ang sanlibutan ito, pinili na niya tayo. Hello? Kaya kung may nagsasabi, Pastor, paano kung nagkakasala ako? Pastor, paano kung hindi ko nasusunod na kalooban ng Diyos? Kapatid, ang sabi dito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig.
Kaya huwag mo isipin yung nagagawa mo. Sapagkat kaya nga ang Panginoon ay bumaba mula sa langit upang bigyan tayo ng solusyon sa kasalanan. Bigyan tayo ng solusyon sa pagkakaiwalay ng tao sa Diyos. At bigyan tayo ng solusyon upang makalaya sa kahirapan ng buhay dito sa sanlibutan. Ang sabi dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil minahal ka ng Diyos. Tanggapin mo ang katotohanan ito, kapatid. Isulat mo sa comment section. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Tanggapin natin. Hallelujah. Hindi kanya pababayaan. Number 2, pinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. So, pinili niya tayo hindi dahil sa ating mga gawa. Kaya, kapatid, this is the truth. Walang mabuting tao na makapapasok sa langit. Walang mabait na tao na makapapasok sa langit. Brothers and sisters, the only people who can enter the kingdom of God are the chosen people. People loved by God. No? Kaya di pastor, malaya na ako na gawin ang gusto ko. Kasi hindi naman pala sa gawa. Kapatid, malaya kang gawin ang lahat. Pero ang tanong, makabubuti ba sa iyo ang gagawin mo? Hindi lahat ay makakabuti at baka ikapahamak mo. Mga kapatid, hallelujah. Let us always put in our heart and mind that we have been chosen out of love, and number 2, we have been chosen because God chose you. Hindi ito dahil sa gawa mo. Sabi nga, when God selected you, pinili niya si Sister Linda, no? Hallelujah. Pinili niya ito. Wala pang nagagawa si Nanay Linda. Bata pa lang, hindi pa nga pinanganganak, pinili na siya ng Diyos. Okay? Sabi nga, sapagkat bago pa pinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama, pinili na tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ikatlo, the reason, sabi nga natin, ang isang ebidensya, ang isang pruweba, no? Na tayo ay pinili ng Diyos. Check this. Check your heart. Check your mind. Ito yon. Ito yon. And you became imitators of us and of the Lord when you received the message with joy that comes from the Holy Spirit despite great affliction. Nakita ang pruweba sa buhay ng Thessalonians when they received, na tinanggap nila ang mabuting balita ng may kagalakan sa gitna ng pagsubok. So brothers and sisters, if you happily rejoicing, sabi nga, may rejoicing and being thankful to the gospel you have received, at ngayon ay lagi kayong puno ng kagalakan sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga affliction, no? Ng problems and trials and sufferings. Brothers and sisters, when that joy is not hindi tumitigil, no? So, yung joy na yan ay nasa puso mo,
Kahit merong problema dumating, may problema ka na naman na naabutan sa umaga, brothers and sisters, when that joy stays in your heart, that joy comes from the Holy Spirit. So, ibig sabihin nito, hindi tayo nauuga ng pagsubok. Why? Because God places joy in our lives. So this joy is not something na conditional. This joy is a fruit of the Holy Spirit. Same as love. Joy comes only from God, and God only gives you the real reason, the genuine reason to rejoice. Amen. Purihin ang Panginoon. So number one, God chose you because He loves you. Not because of your work. And then number two, the fruit. The fruit of the Holy Spirit is seen in you when you receive the gospel sa kabila ng affliction. Amen. Kaya ang Kristiyanong matatag ay pruweba na kasama niya ang Diyos. Kaya ang sino man na laging kasama ang Panginoon, ando ng katatagan, ando ng kagalakan, ando ng kapayapaan. Pag sino mang ang tao dyan na punong-puno ng kabigatan, malungkot, nangihina, alam na natin kung sino kasama niyan. Sabi nga, when you are in the midst of affliction, huwag kang mag-enjoy. Move forward. No, huwag kang magbabad sa bagyo. Move forward. Pumunta ka sa safety ng Diyos. Sa safe haven ng Diyos. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Tuloy natin. Verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalatian ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kang aayaw, huwag kang susuko. Sapagkat hindi ka lang sasama ng Diyos dito sa mundo sa pagharap sa problema. Supposed to be ang plano, isasama ka niya doon sa kanyang kaharian. Amen po ba? So, nang tinawag tayo ng Diyos, His intention is for us to have salvation at the same time to be with Him in the paradise. Hindi sa lupa, kundi sa langit. Purihin ang Panginoon. Kaya kapatid, ikaw mismo ay pinili ng Diyos. Kaya magpakatatag ka, kapatid. Magpakatatag ka sa anumang pagsubok na darating sa buhay mo. Tatagan mo ang iyong loob. Kapatid, stand firm and be strong in the presence of the Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, hallelujah, sabi ni Lord, babalik siya. Magtiyaga tayo magantay. Magtiyaga tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. At pagkatapos ito, hindi mo maikukumpara ang hirap na dinanas mo sa kalwalatian na kakaharapin mo doon sa kaharian ng Diyos, doon sa piling ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag araw-araw sa mga katotohanang tinuturo namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Kapatid, the Bible is never and will never be obsolete. Ang Biblia ay matanda ng aklat, pero ang laman nito ay laging bago. Fresh revelation, fresh truth, na tunay nga magpapatatag sa atin at magbibigay sa atin ng gabay sa tagumpay ng ating pananampalataya. Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya sabi doon, manatili kayong matatag sa mga katotohanan. It is okay to read books written by Christian authors. Magandang magbasa ng mga aklat na sinulat ng mga Kristiyano. No? It's all about their personal experiences, lahat na natutunan nila, lessons learned sa kanilang buhay spiritual. But one thing to be sure is this, huwag nyo isasantabi ang banal na kasulatan. Because these words
are powerful. These words are our spiritual sword. Sabi nga, these words are a two-edged sword. Ibig sabihin, magkabilay talim. Unang-una, you can use this against the enemy. At the same time, kaya dalawa talim nito, pwede ka rin masugatan. Kaya kapatid, if you do not know or if you do not understand the content of the word at hindi mo nasusunod ito, this word that serve as your sword, sword, ay maari ka rin masaktan if you are not applying it in your lives. Sabi nga, kapag hindi mo sinagawa ang nasusulat sa mga aklat na ito, sa halip na ito'y magamit mo against the enemy, ito'y magagamit sa iyo to correct you, to rebuke you. Hallelujah. Ulitin ko, never put aside your Bible. Ito nga ang panahon na dapat lagi niyong binabasa ito, binubulay, sapagkat everything that is happening right now, everything that transpires right now, lahat na nagaganap sa mundo, ang mga nangyayari sa mundo, ang mga nangyayari sa buong bansa, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, they have been written in the Bible, prophesied, pinahayag na. At nakikita na lang natin ang fulfillment of those prophecy. Katulad ng prophecy ng pagdating ni Lord, katulad ng prophecy ng langit at ng impyerno. There is hell. And this hell is not the place for God's love, very beloved people. Heaven is our home. Amen? Kapatid, ilagay mo nga dyan, heaven is our home. Ang langit, ang ating tunay na tahanan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Be strong, ha? Huwag kayong, sabi nga, maging matatag kayo, lalo na ngayon. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we pass on to you, whether by word or mouth or by letter. So, ibig sabihin, by word, narinig nyo sa amin, or by letter as you read the Bible. Amen? Huwag pong mawawala yung dalawang yan. Hallelujah. Sabi nga dito, the truth will establish you. Patatatagin ka ng katotohanan. But false doctrine will shake you. Yung maling katuruan ang siyang uuga para ikaw ay bumaksak. Ano ibig sabihin niya, Pastor? You need to choose between the truth and the fake news. Dapat hindi option ang fake news. Okay? Ano sabi sa fake news? Payayamanin ka ng Diyos. Naku po. Payayamanin ka ng Diyos? No. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang pagmamahal sa pera ay ugat ng kasamaan. So, kung may nangangaral at sa pangangaral ay puro kayamanan, that is false. Because wealth is not only the material things, the money, the treasures. Kasama na dyan ang good health, ang peace of mind, ang joy, ang security, lahat yan. But if they focus their teaching on money, then that is false. At kapag ito ay tinanggap ninyo, ito ang magdadala sa inyo sa kabiguan at sa matinding sakit, bunga ng pagkaligaw sa pananalig. Nakakalungkot that this false doctrine, hindi ito nanggaling sa labas, sa iba. Ito'y nanggaling sa mga kasama rin natin at kapatid din natin na nalinlang ng kanilang pita ng laman. Hello? Kaya nakakalungkot isipin, sabi nga, ang Panginoong Hesus, hindi siya nagtayo ng mansyon nung siya ay pumunta sa lupa. Hindi siya bumili ng napakagandang sasakyan.
Hindi ko po minamaliit ang mga pastors that they have these things, no? But sometimes, nakakalungkot, yung wealth ay nag-i-increase, pero yung soul winning ay nagsasuffer. A church gaining its wealth instead of gaining soul, parang alayo ng calling sa ginagawa. Kaya pagdating ng oras, even in churches, sasagutin ni Lord, hindi ko kayo kilala. Kaya kapatid, the truth will set you free and the truth will establish you. Do not be distracted. Jesus is more than enough, and Jesus alone is the promise, hindi ang kayamanan. Hallelujah. Minsan, pastor, gusto ko yun gusto ko yumaman, gusto ko maging milyonaryo. Kapatid, ano mapapala mo? Kumakamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, pero ang kapalit ito, ang iyong kaligtasan. Sayang. Hallelujah. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Isipin nyo, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabago, no? Walang pagbabagong lakas. There is more than enough strength available for each and every one of us. Merong hope, no? May steadfast hope na nakalaan para sa iyo. Kaya kung medyo nangangatag ka na sa panghihina, come on, submit to God. Submit to the Lord. Cast all your cares on Him, for He cares for you. There is strength for you today. There is revival for you today. There is healing available for you today. There is provision available for you today. His grace is sufficient for all of us. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, when we are weak, we become strong because God's power is moving when we are in the midst of affliction or when we are weak. Isipin niyo yon. So kapatid, napakasarap. Kaya wala tayong dahilan para tumalikod, sumuko, sapagkat may kalakasan, may pag-asa na binibigay ang Diyos sa atin araw-araw. Sabi nga dito, now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace. No? Who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace. Yan ay galing sa Diyos. Amen? Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Kaya nga ho kapatid, kaya nga kayo pinalalakas ni Lord. So that not only you can withstand all the affliction that is happening, but also to reach out, to share the gospel to other people. Ipahayag niyo mabuting balita na papanahon man o hindi. Sa panahong ito na maraming nanlalamig, sa panahong ito na maraming sumusuko, sa panahong ito na sa kabila ng kabutihan ng Diyos, ay tumatalikod sila at ipinagpapalit ang Panginoon sa mga bagay na masisira o magwawakas sa sanlibutan ito. Kapatid, bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Kahit may sakit ka, kahit nakararanas ka ng pagsubok, still reach out, help, bring the good news, share the gospel to all. Amen. Hallelujah. Comfort your hearts and establish them in every good word and word. Comfort your hearts. So may God comfort your hearts and may God establish your faith, establish your commitment,
establish your service. No? Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, as we close this message, merong lahat ng kailangan natin to win, to triumph in this troubled world. Yung lahat ng kailangan natin para magwagi tayo sa mundong ito na unti-unting nawawasak dahil sa kasalanan ng tao. Sinabi ni Pedro sa atin kung paano natin gagawin to. This is similar to the message of Paul. Number 1, 1 Peter 5:6, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Magpakumbaba tayo. Magpasakop tayo. Amen? Number 2, casting all your care upon Him, for He cared for you. 1 Peter chapter 5, verse 7. Huwag mong dalhin ang mga bagay na hindi iyo. You take only what God gave you and you surrender what is not for you. Alam niyo po ba yon? Kasabi niya, lumapit kayo sa akin. Sabi dito, cast all your care upon Him. Ilagak nyo, isurrender nyo ang lahat ng kabalisahan, ang lahat ng problema kinakarap nyo ngayon, sapagkat inaalala ka niya. For He loves you, He cares for you. Susunod, siyempre, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Ano ibig sabihin nito? Ang kaaway ay umaatungal. Alam niyo po, yung atungal niya, hindi lang ho yan nananakot. No? Ang atungal niya ay parang gusto niya palabasin that he is in control and powerful. Hello? So yung atungal na kaaway ay kasinungalingan. The truth is, the Lord have been won the battle. Ibig sabihin, nanalo na siya sa digmaan. Napagwagyan niya na ang laban na ito. Tinanggalan niya na ng authority and power ang kaaway. And the only thing that the devil can do is to make a noise, to make distraction, to make deception, mga kasinungalingan. Kung makikinig ka, kahit anong lakas ang atungal ng leon, ang power niya ay wala sa kanya atungal, kundi nasa kanyang pangil. No? So, kapatid, kung wala na siyang pangil dahil tinanggal na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, then this lion is useless. So, do not listen to the roar. Do not listen to the distraction. Do not listen to the deception of the enemy. He is beaten. Sabi mo nga dyan ilagay nyo sa comment section, natalo na si Satanas. Natalo na ang Diablo. Amen? Natalo na yan. Ingay na lang yan. Wala ng power and authority. Lahat ay kinlaim na ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung may bumubulong sa'yo, bulong na lang yan. Kung may nananakot sa'yo, pananakot na lang yan. Wala ng katuparan ang sinasabi ng kaaway sa buhay natin. But sometimes, this deception, nakakalungkot, ay nakakaapekto sa iba. Kaya sabi nga, humble yourselves magpakumbaba ka sa harap ng Diyos. Ilagak mo ang lahat ng bagay na ang kabalisahan mo sa Kanya. And then, if you do that, that is the time you resist the devil. No? Kahit sabi nga natin, marami ho kasi nagre-resist sa devil, hindi naman nagsasubmit kay Lord. Wala rin. Okay? We need God's protection. I need God's protection. You need God's protection. 1 Peter chapter 5, verse 9, resist him, resist the devil, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Lahat tayo nagdaranas nito. At kapatid, 1 Peter chapter 9 at chapter 5 verse 10.
after your season of suffering, pagkatapos ng iyong kahirapan, God in all His grace will restore, will confirm, will strengthen, and establish you. Ulitin ko, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos ng kahirapan, pagkatapos ng lahat ng dinanas natin dito sa mundo, ito ang kapalit. Brothers and sisters, all these things in the world are temporary. Temporary lang ang effect ng affliction, temporary lang ang suffering, temporary lang ang lahat ng challenges and problems. But this is eternal. Okay? This is eternal. God will restore. God will confirm you. God will strengthen and establish you. Mga kapatid, that is the truth. Kaya magpakatatag ka. Tatagan mo ang pananampalataya mo. Malaki ang nagantay sa atin sa kalangitan. Eternal life. Eternal relationship with our loving God, Creator, and Savior. God bless you, brothers and sisters. Stand firm. Stand firm. Jesus is coming. Stand firm. Help is always available. Stand firm. Victory is very near. In Jesus' mighty name, may God establish you. May God strengthen you. May God confirm and restore you every day by His will, by His grace. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you, brothers and sisters. Be strong. Stand firm in your faith. Magandang umaga. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Sa Kanya lang ang kapurihan.